Jesus, sovereign our coming shepherd, He's in complete control. He is the Lord of all. Jesus, sovereign our coming shepherd. Okay, magandang gabi po ulit mga kapamuso. Prayer meeting ulit tayo. Naalala niyo po ba yung paksa ni Pastor Ronald last week? Ano pong title nun? Kaya pala. Ayan. Ngayon po, ganun din ang magiging title natin. Pero, kaya pala. Ayun, yun yung ating devotion ngayong gabi. Tanong mo na ano sa inyo ang, personal nyong karanasan sa pagiging Kristiyano nyo, ano yung bagay na hindi naman talaga ganun mahirap gawin para sa Panginoon, pero parang ayaw nyo gawin, nahihirapan kayong gawin, nahiya kayong gawin, o kaya parang nailang kayong gawin. Yung, kung iisipin, hindi naman talaga mahirap. Meron ba kayong ganung karanasan? Pagtuturo. Okay, ano pa? Ha? Magpaka-Kristyano. Yung ang sinasabi ko, yung hindi naman talaga mahirap, ha? Kasi ang magpaka-Kristyano, mahirap kaya yun. 'Di ba? Ano? Sige nga. Nararanasan natin ito kapag medyo matagal na tayong Kristiyano eh. Pag mga bata-bata pa tayo, kabataan pa tayo, walang struggle dito eh. Pero pag tumatanda na tayo, medyo alangan na tayo eh. Ano 'yon? Pag medyo tumatanda na, no, sa pananampalataya, parang sasabihin natin, sila na lang dyan. Kaya na nila yan. Anong klaseng paglilingkod? Yung yung parang ayaw mo, nahihiya ka, natatakot ka, naiilang ka. Parang ako lang, yun! Nakuha niya Pastora Jehan, di ba? Yung mag-share, yung magkwento. Di ba? Yun yung medyo, kahit ako, amin ako dyan, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ang sabi ni nung quotation, ayan, pakibasa nga, 1, 2, 3. If I were to wish for anything, I should not wish for wealth and power, but for that I wish ever young and ardent, seize the possible. Sabi ni Soren, tagal na, 1813 pa, sabi niya, kung hihiling daw ako ng kahit ang hihilingin ko, hindi kayamanan or kapangyarihan, kundi daw sana yung magkaroon ako ng yung mga mata na bata pa ako, kasi yung ardent, ibig sabihin yung punong-puno pa ng passion, no? Yung maging bata pa rin ako, magkaroon pa rin ako ng malalim na passion, na magkaroon ako ng mata na ang makikita ko, yung mga lahat pala posible, walang imposible, no? So, yan yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano yung mga bagay na mga possibilities na magandang hangarin natin magpahanggang ngayon? Tingnan natin yung magandang halimbawa ni Paul. Ayan. Ayan, no? Si Paul, lahat ng mga possibilities, pinasok niya, no? Kasi ang kanyang puso lagi nagmamadali. Kailangan ma-sharean ko lahat ng mga tao. So, lahat ng possibilities, pinapasok niya. Isang example, kahit nung nahuli siya, sa harap ni Governor Felix, nag-share siya, no? Tapos, nung nakulong sila ni Silas, no? 'Di ba, yung kwento dito sa Letobi na tayo, 'di ba sa kwento nagkaroon ng lindol. Tapos biglang nagbukas yung kulungan, 'di ba? Bigla silang nakawala, tapos naging opportunity 'yun para makapag-share sila sa mga prisoners at saka yung mismong guard, no? So naging chance niya 'yun. Tapos ito yung maganda nung sa mga harap ng mga taga-Efeso. Kung mababasa natin yung 1 Corinthians chapter 16 verse 8 to 9, si Paul dito sabi niya sa mga taga-Korinto, hindi mo na ako bibisita diyan, ha? Sa kasalukuyan, nandito ako sa Ephesus, kasagsagan daw ng persecution, no? ng mga Kristiyano, naguhulihan. Pero ang ganda nung sinabi niya mas the more na kailangan ko manatili rito para makapag-share. Gusto kong maging opportunity ito. So sa tatlong sitwasyon na yan, ano yung makikita niyong common denominator? Ha? Kumarap siya sa trial. Ano pa? Mag-share ka kahit
Kahit sino man kaharap mo. Kahit anong kalagayan mo, kahit sinong kaharap mo. At sa totoo lang, no, humingi pa siya ng prayer request. Ito yung prayer request niya sa mga taga-Corinto, no? Sa Colossians, sabing ganon. And pray for us too. Hindi ko pala natagalog, no? That God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Sa halip na, pagpurihin niyo ako na nakayanin ko ang pagpipreach. Sa halip nang sabihin niya na gusto ko na magpahinga, natatakot ako. Pero ang sabi niya yung open a door. Marami pa, more pa ang ma-sharean ko, no? So, kasi ang nakikita kasi dito ni Paul yung possibilities, yung pwedeng mangyari kapag nag-share ka. Tayo pa kaya na maganda yung sitwasyon natin. So, ang ano natin ngayon, ang paksa natin, napaka-practical lang, mga paalala lang para sa ating lahat. Manalangin muna po tayo. Lord, salamat po kasi ang simple lang po ng paksa namin ngayon, mga practical na hakbang. Pero alam po namin, Panginoon, na ito yung binigay mo mensahe para matuto po kami lahat. Lalo't napakaraming possibilities at malapit na rin po ang panahon. Salamat po, samahan po kami sa aming munting pag-aaralan. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, ano yung mga practical tip natin para makita natin yung mga possibilities? Unang-una, sasagutin natin yung tanong na, where are you? Nasaan ka bang lugar? Nasaan ka bang sitwasyon? No? Para madalian tayo, magbibigay ako ng mga ilang halimbawa. Naalala ko nung ako ay nag-grocery sa SM, no? Just siguro, yung kasagsagan ng nagkaroon ng earthquake sa Myanmar, anong buwan ba yun? Ito lang last month yata yun, no? 2 months ago. Yung sa Myanmar, bago itong Russia, no? Yung grabing matinding earthquake sa Myanmar, na marami ang naging viral talaga ito. No? Nung ako ay nag-grocery sa SM, di ba yung pila ng senior, may upuan doon na pwedeng umupo ka bang naghihintay ng mo. So, nakaupo kami ron. Siguro natural sa mga matatanda yung kahit hindi magkakakilala, nag-uusap-usap, di ba? Nagkukwentuhan, ayan. Tapos, yung nakatabi ko, out of nowhere, nagkwento lang siya. Sabi niya, grabe yung sa Myanmar. Tapos, shinare niya yung nangyari sa anak niya. Na, alalang-alala siya kasi yung anak niya daw nasa Myanmar. Nakakatuwa kasi yung babae, siguro Christian siya, no? Sabi niya gano'n, sabi daw niya dun sa anak niya, pinapag-pray ko kayo. Pagkatapos, ang maya-maya, nagtawag daw yung anak niya, nagpapasalamat kasi, yun daw mga katabi nilang mga building, gumuho, tanging natira daw yung building na kanilang tinitirhan. Siyempre, wow, ang gandang opportunity, nagkwentuhan kami. Marami nakakarinig doon. So, yun na. Nung nagbabayaran na ng mga item, tuloy-tuloy na yung kwentuhan. Tas nga, biglang nasabi ko na talagang sa mga panahon na to, talagang kailangan natin ng Panginoong Hesus, ganyan, bla 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 bla. Pagkatas kong mag-grocery, napaisip ako. Sabi ko, padali lang palang mag-share, no? Hindi mo kailangan planuhin. Kung nasaan ka lang na lugar, basta't may opportunity, may possibility, pwede ka palang magkwento. Hindi ka lang step 1, step 2, step 3. Out of no, yung ordinary conversation, pwede mong isingit sa Panginoon. Kaya nga, kaya pala kahit nasaan kang lugar. Amen ba? Amen. Kaya naman pala kahit nasaan lugar ka. Pangalawang tanong na dapat nating isipin, what situation are you in? Ano yung kasalukuyan mong kinalalagyan ngayon? Ano yung nangyayari ngayon sa oras na to na sitwasyon? Noong April, ito lang April, no? Pumunta ako ng Prayer Mountain. Kasi yun, advance celebration ko ng pagkamatay ni Pastor Joe. Kasi nga tuwing pagkamatay ni Pastor, nag-Prayer Mountain. Tapos nagpabook ako kay Jehan ng Joyride. Tamang-tama, yung nakasakay kong Joyride, nagkukwentuhan kami, nakatira lang siya rito sa Kalayaan. Sabi ko, maganda. Nung kami ay nagmomotor na, madaldal si Kuya. Alam mo, kwento ng kwento. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya, okay lang ba sa'yo na mag-pray muna ako?
kahit umaandar ka, nagpipray ako ng safety. O sige, pwede pray ka. Sa paliwanag ako, sabi ko, kasi kailangan natin, nagpipray tayo. Tapos bigla, ay, oo nga po. Oo, dapat nagpipray ka kasi alam mo naman, delikado, ganyan. So, kwentuhan na kami about yung ganda ng prayer, pagka nagda-drive, ganyan. Tapos nung nahatid niya na ako sa prayer mountain, sabi ko, Kuya, total, taga-Kalayaan ka lang naman pala. Baka naman may time ka. Punta ka sa church namin, yung bahay na malaking puti. Nung nakita mo, yun yung yung bahay na malaking puti doon. Although alam ko suntok naman sa buwan kung a-attend siya o hindi, di ba? Pero kasi, nasa sitwasyon ka na may possibility Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. So, ang number 2 natin ditong tip ay 1, 2, 3. Kaya pala, kahit ano pa ang sitwasyon niyo. Yun, kaya naman pala. Hindi mo kailangang mag-aral, mag-struggle, nervyusin. Kasi kung ano yung situation mo, pwede kang makapag-share. Pangatlo, pwede rin nating itanong, who are among you? Sino yung mga kasama mo? Ikaw ba ay nasa family mo, nasa kaklase mo, nasa kaopisina mo? Naalala ko nung si Ate Tess, na born again, di ba, ang pinakanaunang na born again, si Pastor Joe. Ay, hindi, mas nauna yata si Ate Tess, no? Tama ba? Si Pastor, no? Tapos na born again si Ate Tess. Pero si Ate Tess na born again siya sa ibang ministry, no? Tapos, nag-usap, alam nyo na ito, no? Kaya lang yung mga naka-online, baka hindi nila alam Nag-usap daw si Pastor Joe at si Ate Tess. Sabi daw ni Ate Tess, ganito, Joe, una natin targetin sa pamilya natin si Boy. Kasi naalala ko, sabi daw ni Ate Tess ganito, kasi sayang naman ang bait ni Boy sayang naman yung kabaitan ni Boy mapunta sa impyerno. Yun eksakto yun yung sinabi daw ni Ate Tess kay Pastor Joe, kaya una natin targetin si Boy kasi sayang nung kabaitan niya. Diba? Ang naisip agad niya yung pamilya niya no? Kaya nga, na-born again si Kuya Boy. Si Gised, naalala ko, si Gised nung sa unang-una niyang naging trabaho, ang alam ko kung di ako nagkakamali, ang unang-unang naging company na tinabuhan ni Gised, yung Chika Company, Kasi yun nung unang panahon, hindi pa siya nagsasara. Tapos, meron siyang naging kasama, kasi yun yung startup company siya, no? Kaya si Gised ang unang-unang pinakaunang naging empleyado. Kaya nung una siya naging empleyado, boss agad siya, na walang, tapos binigyan siya ng mga tao. Tapos meron sa kanyang isang binigay na kapartner, na naging challenge kay Gised yun, kasi lagi daw nagkukwento sa kanya, si Alvin yung pangalan, nagkukwento ng mga buhay-buhay niya, hanggang sa nagtatanong na raw sa kanya, ay anak ka pala ng pastor, ganyan. Tapos habang nag-opisina daw sila, nag-work sila, doon lang nauwi. Kaya biglang ni Gised, kahit mag-pray lang tayo, small devotion, ganyan. So pumayag si Alvin. Tapos di ba nawala ng trabaho si Gised, nalipat ng bagong trabaho. Tapos hindi nakapasok si Alvin, hindi nakapasok sa kanyang sariling company. Sineshare ni Gised yun, Mama, pag-pray mo, sayang, ganyan. Pero ngayon, kahit nagkahiwalay na sila, ngayon, pumupunta pa rin si Alvin sa kanila paminsan-minsan. Tapos, may plano sila na magkaroon ng sariling company. Sila yung magiging mag-partner. Na-born again si Alvin sa mga little pep talk while working sa kanilang workplace. So, sino yung kasama mo na pwede mo kwentuhan lang ng mga simpleng mga bagay na patungkol kay Jesus? Hindi ka na kailangang mag-mission sa malayong mga lugar. Although, syempre, maganda rin yun kasi tawag din yun, Pero hindi mo kailangang maghanap kasi sa paligid mo lang, ang daming pwede. Okay? And then, syempre, kaya naman, 1, 2, 3, kaya pala kahit sino pa sila. Diba? Kamag-anak mo man yan, magulang mo yan, kaya naman pala. Okay, ang huling-huling tanong, ito, what are the open chances? Ano yung mga pwede kong pasukang possibility na hindi ko na kailangang mag-struggle? Halimbawa na lang, sa church natin, yung meron tayong community outreach. Kung nahihiya ka na mag-solo, ay, chance to, na may kasama ako, hindi ako mahihiyang
magkwento, mag-share. Di ba? Pag may kasama ka, hindi ka mahihiya eh. So, may mga ganong opportunity. Nagkayayaan kayo, nagkasama kayo ng grupo. Ba, young people, no? Nakaka-bless nga yung mga young people natin no? Pag magkakasama sila. Pero try mo kayang subukin mong solo sila. Di ba? Hindi. Di ba? Kahit ako eh. Siguro, di ba? Pero, pag may opportunity na ganyan, may chance na opportunity, ay pwede pala rito, no? Pwede pala. Sasama tayo. Nakakalungkot kasi minsan, ito, na ano ko no, na papansin ko, pagka yung outreach na tayo, mag-evangelize na mag-share na, ayan na, kanya-kanya ng takot, kanya-kanya ng mga dahilan. Minsan, hindi nasasama, minsan magpapaiwan na, minsan naman, andun lang. Sayang sayang yung opportunity na merong ganitong pagkakataon. Kaya nga, ano ang ano rito? Kasi, kaya naman pala kung ayun. Yun di ba? Di ba? Kapag ayaw mo daw, may dahilan. Pero kapag gusto mo, may paraan. So, dito tayo babagsak palagi di ba? Kasi yung unang point, 3 points madali siya pero dito tayo nagkakaroon ng problema. Lalo na, struggle ito ng mga tumatanda ng mga Kristiyano. Kasi, aaminin ko rin, kahit nung bata pa ako, napakasigasig ko din, Pero kapag tumatanda ka na, parang hindi na sa'yo mahalaga yung mag-share, Pero kasi, dito tayo papasok, kaya pala, kung gugustuhin lang natin, di ba? Ang irony nga, Sisiw lang sa atin yung mga problema sa buhay. Sisiw lang yung mga struggle sa buhay. Pero pagdating ng pag-share, ayan na. Parang mas mahirap pa yatang mag-share, Kesa yung mag-struggle ng problema. Ito yung irony nating mga Kristiyano. Na kung tutuusin naman, mga kapamuso, sa lahat ng kalooban ni Lord, ito yung isang bagay na hindi mo na kailangan ipag-pray talaga Hindi ka na kailangan humingi ng sign. Lord, will mo ba to? Ito yung trabaho na kahit biglaan, hindi mo ipag-pray ng gusto, paghandaan mo ng gusto, lalabas ka lang. Ito yung isang uri ng trabaho na napakadali naman talaga kung tutusin. Walang struggle kung ikaw ay lilihis o hindi sa kalooban nila. Kasi matik siya na kalooban na ng Lord. Yun nga lang, dahil hindi natin ginugustong gawin, hindi tayo nagkakaroon ng passion para dito. So sana ang challenge po sa atin, mga kapamuso, sa mga online yan, kahit matatanda na tayong Kristiyano sa edad, sa Christianity natin, itong bagay na to, yung pag-share, huwag natin kakaligtaan to, napaka-importante nito kung hindi tayo makabuelo sa ating mga kapamilya, huwag tayong magmukmuk at hintayin muna nating maborn again yung mga kapamilya natin bago tayo lumabas. Lalo na ngayon, nasa kasagsagan tayo ng evangelism. Last Sunday lang, di ba? Ang ganda ng community outreach natin. Hindi naman kinakailangan, step by step. Simple mag-share ka lang ng life mo. Magpasalamat ka lang ng buhay mo, Ano na yun okay na yun Ang lagi kasi sinasabi, hindi tayo marunong. Wala tayo alam ng mga Bible verses. Yung buhay natin, yung buhay mo itself, pwede mong i-share yan sa iba. Napakadali lang po yan. Sa lahat ng ministeryo, mga kapamuso, I tell you, pinakamadali ang mag-share. Diba? Amen ba? Amen. Ayan. Gusto kong i-share sa inyo yung nabasa ko sa devotional book ko. Kahapon, nabasa ko ito, Itong binabasa kong devotional book year 2014 pa, yung author nito, yung Raising Heaven-Bound Kids in Hell-Bent, kay Eastman Curtis. Ay, wala dyan. Ayan, kay Eastman Curtis. May shinare siyang article dito na challenge, nakaka-challenge. Meron daw isang young pastor, nagsama siya ng kanyang kaibigan, ang pangalan ay Jeff. Hindi sinabi yung pangalan nung young pastor. Ang sinabi yung kaibigan niya, Jeff ang pangalan. Pumunta sila sa isang convenience store. Nakasasakyan sila ng van. Punta sila ng convenience store. Pagkatapos may binili sila sa loob. Tapos eksakto, magpapagusolina rin kasi sila. Kaya huminto sila. Bali yung convenience store, merong gasolinahan.
Tapos nung sila ay nasa cashier, magkasama sila sa loob. Yung pastor na ito, nakita niya yung isang cashier na naka-side view, iyak ng iyak siya. Yung umahagulgol ng iyak. E di siyempre yung attention ng young pastor napunta doon sa isang cashier. So, parang kinuha niya yung pansin, sabi niya, "Sister," sabi niya, "may problema ka ba? Gusto mo ipanalangin kita?" Yung si Jeff, nagalit. Alis siya. Balik siya sa van niya. Talagang, yung reklamo ng reklamo, nagalit siya. Tapos hinintay niya na lang yung pastor na sinisharean yung cashier na yun. Tapos pagbalik ng kaibigang pastor, sabing gano'n ni Jeff, "Ano ka ba naman? Hindi ka ba hindi mo na binigyan ng kahihiyan yung babae? Na umiiyak na nga, diretsahan, gano'n, ganyan. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan yung babae, nakakaya yun sa babae." Tapos bilang tinitigan daw nung young pastor si Jeff, sabi niya, "Yung babae ba ang nahihiya sa kanyang sarili? O ikaw?" Yun daw yung tanong niya. Pagkatapos nun, ang ginawa niya, "Tara, puntahan natin yung babae. Tingnan natin, yung babae yung sinasabi mong nahiya para sa kanyang sarili." Nung pinunta nila yung babae, ang ganda ng aura. Alam mo yun, tumanggap siya sa Panginoon. So minsan, ganun din siguro tayo, nakakaya ba sa kanila o tayo lang yung talagang nahihiya? Tayo yung manalangin? Ay, hindi pa pala. Gusto kong i-share yung huling challenge sa atin ni Lord. Ayan. Pakibasa nga. 1, 2, 3. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Ayan. So, preach the word. Kahit ano daw panahon. Yun yung challenge sa atin ng Lord. No? Ipangaral mo ang salita ng Diyos, panahon man o hindi. So, siguro ito na yung time, mga kapamuso, na para gusto ninyo palakihin ng Lord, lalo yung building natin. Siyempre, pag lumaki ang building natin, di ba, pupunuin ng Lord ng maraming tao yan. Pero dapat, tayo muna ang magdadala ng tao sa ating malaking templo. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa napaka-practical na lesson po namin ngayon gabi sa aming devotion. Napaka-practical po, napaka-simple po, pero ito po ay panggising mo rin sa amin, Panginoon, na pagtuunan din namin po ng pansin ang pagbabahagi ng iyong salita. Kahit yung mga simpleng patotoo lang, yung simpleng sasabihin lang namin na papag-pray kita, Panginoon, yung mga bagay na alam naman namin, kaya naman namin talagang gawin sa mga simpleng mga paraan. Hikayatin mo kami, Lord, na magkaroon kami ng ganong attitude. Ano man ang sitwasyon namin, sino man yung kausap namin, nasa ang lugar man kami, Panginoon, tulungan mo, Lord, na gustuhin namin lagi, Lord, na magkaroon ng opportunity na samantalahin yung mga possibility, Lord, na kaya naman pala namin talaga. Hindi namin kinakailangang maging marunong masyado, maraming malaman masyado, kasi lahat kami, Lord, kaya namin pala lahat, Panginoon, sa tulong mo po. Ang kailangan lang po namin talagang gawin, Panginoon, yung kami yung kikilos, Panginoon. Susunod kami, Panginoon. We go with the flow ng iyong banal na Espiritu. Magugulat na lang kami, Panginoon, na kaya pala namin, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.